Gemini, hello! Sun, Moon, Rising, Venus, or Cross Watchers. Ito po yung reading ninyo para sa month end. Pero lahat naman ng readings ko dito is timeless, kaya kahit kailan makarating sa inyo tong reading ko. Kung nakarating sa iyo to Gemini, baka para sa iyo talaga yung mga mensahe na nandito. Maraming salamat Gemini, bago ka man dito or matagal na, sa patuloy na pagsuporta, pagsubaybay. Malaking tulong po yung mga nag-subscribe, like, follow, yung mga laging nag-share ng mga reading natin. Maraming salamat din sa mga nag-avail ng membership, subscription, yung mga nagbibigay ng super thanks, stars, pati na rin yung nag-avail ng private reading ko. Sa mga interesado mag-inquire, mag-book, tignan nyo na lang yung mga nakasulat sa description or sa pinakadulo. Make sure lang na yung legit na page or channel ko yung pina-follow nyo. Medyo marami na rin po kasing gumagaya or nagpapanggap na ako. Basta merong nag-message sa inyo na God friend, hindi po ako yun. Yun yung mga fake. Hindi ko po kayo or never po akong nag-message para mag-offer ng kahit ano or manghingi ng kahit ano. Maliwanag po ba? Yan. Common sense na lang po yan ngayon. Alam naman natin na marami na ngayong mga impostor, gumagaya. Kaya wag po tayo, maging matalino. Wag po tayong magpauto sa mga ganyan. Alam naman natin yung difference ng mga fake sa hindi eh. Hindi po ako nag-aalok basta-basta. Kayo po ang magsasadya sa akin. Yun yung palatandaan. Kapag merong mga naunang nag-message sa inyo, hindi ako yun. Nakakapagod na rin kasing yung magsagot ba. Lagi ko namang sinasabi yan eh. Merong dito lover's card. Pwedeng energy mo rin yan or another Gemini. So meron dito mga fire signs, meron dito mga air signs na kapareho mo. Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius. Meron ka ditong card ng contentment, waiting, and free spirit. Ayan. Wow! So nakikita ko dito, Gemini, mukhang magiging happy ka kasi may card of contentment dito eh. Magiging masaya ka at kontento ano man itong paparating sa iyo. Okay, ang sinasabi dito sa card mo, magbibilang ka ng mga blessings, Gemini, counter blessings. Ito na yung ito na yung period ng contentment para sa iyo eh. This is such a wonderful timing para sa iyo, Gemini, na ma-feel mo sa mga tatamasain mong mga blessings, no? Magiging happy ka whether sa pamumuhay mo to or sa connections mo, romantic man yung connection yan or hindi. Ito na yung period wherein masayang masaya ka, kontento ka sa meron ka, o ano nangyayari sa'yo. So it's such a wonderful energy, Gemini. Meron ka ring waiting card dito. Okay? Sa tingin ko kung ano man itong hinihintay mo, Gemini, ito na yung paparating. Kung matagal mo man nang hinihintay ito, matatapos na yung period of waiting para sa iyo. Yun na yung napipil ko. Kasi ayan na magiging happy ka na eh. Matatamasa mo na to. And soon, magiging masaya ka. Darating din yung hinihintay mo. Ano man to, tao man to, kaganapan, completion. Ayan nakikita ko rin dito na magiging free ka na. So, ang ganda. Kung ano man itong hinihintay mo to, freedom, tao, or achievement. Darating at darating yan sa'yo. Sabi nga dito, counter blessings eh. Sa tingin ko, maraming positive things ang paparating sa iyo.
sa connections mo man yan, pagdating sa sarili mo, okay, sa career mo, or kung saan man, basta. Ayan, no. Matatapos na yung period ng paghihintay at mapapalitan na yan ng period ng pagiging happy, blessed, at saka kontento. Finally, magagawa mo na yung gusto mo. Ito na yung freedom na hinihintay mo eh. Okay, pwedeng freedom from a connection. Hindi ko alam. Kung ano man ito, na situation na gusto nyo ng makalaya kayo dyan or magawa yung mga gusto nyong gawin. Ito na yun. Ito na yung moment na paparating sa'yo. So, yan. Binanggit ko nga, pwedeng may kapareho kang Gemini dito or air signs, Libra, Aquarius, no? Or Aries, Leo, Sagittarius. Okay. Finally, mabibigyan ng katuparan yung mga pinaplano mo, Gemini, yung nakikita ko. Bago matapos tong buwan na to. At kung meron, pwedeng may opportunity rin paparating sa Gemini. Kung ano man tong gustong-gusto mong gawin, pinaplano mo, magagawa mo na yan bago matapos tong month na ito. Kung ano man yung hinihintay mo, darating na yan bago matapos tong month na to. O iba sa inyo dito, kung ito yung big break na hinihintay nyo or opportunity, ayan na, paparating na. Or travel. Pwedeng may travel by plane or pag-abroad. Sa nakikita ko dito eh. Or kung may mga pinaplano ka, gusto mo nang i-roll out yung mga pinaplano mo, gusto mo na nang mag-take off yung mga plans mo. Ibig sabihin, pag sinabi natin mag-take off yung plans mo is magkakaroon na ng progress doon sa mga pinaplano mo na yun. No? Maring gumagalaw na or meron ng development, no? Sabihin na natin. Kasi nagte-take off na siya eh. May mga matters dito na pwedeng pinagpipilian mo or pagdidesisyonan mo, Gemini, by the end of this month. Kailangan magawa mo yan, makapamili ka, makapag-decide ka. Meron din ako nakikitang mga situation or problem na masusolve mo. Mafi-figure out mo rin yan kung ano yung pinaka-solution dyan, yun lang yung nakikita ko. Makakahanap ka ng solution. Huwag ka mag-give up. Kasi may tendency ka dito, baka mag-give up ka with the 9 of Wands. Hindi ko alam kung pagod na pagod ka na sa kakahintay. Pero alam mo, Gemini, kung kailan halos pakwit ka na, kung kailan pagod ka na, magsusurrender ka na sana, dun darating eh. Kaya wag. Yun lang yung masabi ko sa'yo. Itodo mo na yan lahat ng paghihintay mo. Todo mo na lahat ng lakas mo. Sa tingin ko, mukhang worth it naman. Kasi darating na rin naman kung ano yung hinihintay mo rito eh. Huwag ka lang talagang susuko. Diba? Yun lang yung nakikita ko. Okay? Kasi kung naging inactive ka man, nakikita ko na ito once, so ang daming movement na rito, magiging very busy ka na uli. Matatapos na yung period ng inactivity, mapapalitan niya ng period ng pagiging busy. Andyan yung mga opportunities, andyan yung pagta-travel, andyan yung mga growth, yung development, changes. So, nakikita ko dito is maraming paggalaw. Pagiging busy with the 8 of Wands. Lakas ng element ng pagta-travel dito, tsaka yung pagiging busy ha. So, yun lang, yung nakikita ko. May progress sa sitwasyon mo, sa kalagayan mo, Gemini. Sa career mo man yan. Or sa kung ano man yan, sa personal na ano mo, na goal mo. Pagdating sa love life mo yan, pwedeng energy mo to or energy ni person mo. Ang laking kawalan para sa'yo o para dito sa person na to.
Oo, hindi ko alam kung naghiwalay na kayo neto or nag-cool off kayo or nagkaroon kayo ng disconnection. Pwedeng energy mo to energy niya, bahala ka na. Pero nakikita ko dito is namimiss ka niya or namimiss mo siya or ang laki feeling nitong tao na to, ang laki nung nawala sa kanya. Nung nawala ka sa buhay niya or nung nawala siya sa buhay mo. Hindi ko alam kung sino sa inyo yan. Ayan, no? Feeling niya na thought God, the one that got away. Yun yung malakas na energy. Pero kasi yung isa sa inyo na fall out of love na rito eh. Or pwedeng nakapamili na, hindi ko alam kung meron bang dalawang taong pinagpilian dito. Basta merong revelation dito sa love life mo. Magkakabistuhan dito or magkakaaminan sa may malalaman ditong katotohanan. Yun yung marireveal. Okay? So, yan Gemini. I hope makatulong sa itong reading. Take care. God bless. Kabush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.